receive from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that fills our hearts bring a hunger and a hope to those who stray so far. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship you, let all the nations hear our song, the song of Jesus and his blood that proved his love for all. As we worship you, may all the lost and broken come. May they hear your still small voice call out their pains each one. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that fills our hearts bring a hunger and a hope to those who stray so far. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship you, oh yes, as we worship you, as we worship you, we lift our hands and we worship you, Lord. As we worship you, sweet Lord, as we worship you, come and fill our house with your glory. As we worship you, oh, we welcome you here. As we worship you, oh yes, worthy King of Kings. As we worship you, as we bow in
as we worship. Right where you are, just lift your hands and begin to worship. As we worship, let your glory fall. Let your glory fall. As we worship, let your spirit fall. As we worship. As we worship. Oh, we welcome you. We worship you. Oh, yes. Oh, we worship you. Oh, we worship you. Oh, yes, we do. Oh, we worship you. Oh, we worship you. Let your glory fall. As we worship you. We worship you. Send your spirit, Lord. Send your spirit as we worship you. As we worship you. As we worship you, Lord. As we worship. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have
umaga sa ating pong lahat sa nandito sa Pilipinas at magandang gabi naman sa Amerika at sa iba't ibang mga tao. Sa oras na ito ay patuloy na buksan na natin ang ating isipan at hayaan natin na ito ay patuloy na magpasailalim sa paghahari ng ating mga puso. Dahil ang lahat ng katotohanan ay without the heart, then hindi natin mauunawaan kung ano yung realidad mula sa Diyos. Kaya hayaan natin ang ating isipan ay mailagay sa ilalim ng kapamalan ng ating puso. At I pray na ang bawat katotohanan ay ito ay magkaroon ng katuparan sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. So ito po ay Bible study, kaya patuloy na buksan ang ating mga damdamin sa pagkarinig sa bawat katotohanan mayan. So magandang umaga po sa inyong lahat. So kung meron po kayong Biblia ay makipagbukas po kayo sa Galatians chapter 3 verse 10 hanggang 14. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident, for the just shall live by faith. And the law is not of faith, but the man that doeth them shall live in them. Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hung on a tree, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Father, thank you for this scripture. I pray to continue, Lord, unveil all the realities behind all this written scripture, upang ito, Diyos, ay patuloy na magbigay sa amin ng tamang landas ng aming pong desisyon at tatahakin habang kami ay patuloy na naglalakbay sa daigdig na ito, that we may have our journey continually under the shadow of your presence, O God. And I pray that we will become victorious up to the end of time. Father, we thank you, even the presence of all your heavenly hosts, and higit sa lahat, your holy presence, O God Almighty. And thank you, Lord, sa patuloy na bukas na kalapintuan ng kalangitan, in order that we continue to join our self together as one to enter into your holy presence all day long. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay, ang ating pong tatalakayin ngayon ay about the reality of the law of God. So napakahalaga na malaman po natin yung pong realidad nito dahil napakaraming mga Kristiyano na nabilanggo sa batas na ito hanggang ngayon ay nandoon pa rin na ang batas ng Diyos o the law of Moses ay dito pa rin nananangan. Kaya po, kailangan maunawaan po natin dahil ito po ang magbibigay sa atin ng liwanag upang makita natin ang tunay na landas na ating tinatahak at matagumpay natin maabot ang kalangitan na ito ay itinakda ng Diyos na kailangan marating ng bawat isa. Ano ba itong batas? The law of God na ito ay binigay kay Moses. The law of Moses. Actually po, itong batas, the law of Moses, ay naibigay lamang sa mga tao na sa ilalim ng
covenant between God and Abraham. So, walang iba kundi ang mga Israelitas. So, ito pong batas ay naibigay sa kanila upang dito ang kanilang panuntunan sa kanilang patuloy na paglalakbay sa daigdig na ito bilang sila po ay natural descendants ng Panginoon na sinasabi ng banal na kasulatan through the law of Moses na kapag ito ay kanila pong natutupad, they will be prosperous and successful in all their ways. At itong batas na ito ay dito ang kanila pong pamantayan kung paano sila magsama-sama as they continue their journey here on planet Earth towards the fulfillment of their mission. Bilang sila ay tinawag ng Panginoon, pinili ng Panginoon bilang sila ay kanilang mga bayan. Kaso yung batas ni Moses ay napapaloob dito na it's either na kapag ka ito ay isinakatuparan o hindi, napapaloob dito yung blessing or cursing. At maliwanag po na dito ay sinasabi ni Propeta Daniel na ang Israel, sabi nito Daniel chapter 11, all Israel have transgressed the law, even by departing, that they might not obey the voice. Therefore, the curse is poured upon us, and the oath that is written in the law of Moses, the servant of God, because we have sinned against Him. So, ibig pong sabihin na imbes na ito ay magiging blessing sa kanila, yung batas, it will turn into a curse. Because sila po ay nag-transgress against the law of God. Kaya po, kung babasahin po natin yung sinasabi po ni Pablo doon sa Galatians chapter 3, ang sabi niya, for as many as are of this world, the words of the law are under the curse. For it is written, curse everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. So, ibig pong sabihin na yung batas ay ito po ay wala nang magagawa sa kanila dahil ito ay kanila pong yung hindi po nila na isang katuparan. Kaya, curse ang dumating sa kanila. Kaya po yung law, wala na pong magagawa sa kanila to justify them. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan that no man is justified by the law in the sight of God. So, ibig pong sabihin, dito na po dumating sa bayan ng Diyos na kung saan ay sila po ay naputol because of their disobedience. Naputol po sila. Ngunit, yun po yung pagkaputol nila ay ito yung nagbigay sa atin ng pagkakataon na tayo ay maiugpong doon sa pinagmulan nila. So, ibig kong sabihin na yung batas noong sila po they betrayed, there is a betrayal of trust. Ibig sabihin na binitray nila yung pagtitiwala ng Diyos sa kanila. Kaya po, tumigil po ang propetas. At sa loob ng 400 years or more than 400 years, ay nanahimik po ang Diyos sa kanila. Until na dumating ang Panginoong Yesus upang siya po ay i-redeem sila.
ang Panginoong Yesus ay ipinanganak o nagawa under the law to redeem Israel from the curse of the law. So gaya ng sinabi ng Panginoon na ito yung batas na sinasansala ng Panginoon sa mga Paraseyo, dahil patuloy na ito yung kanilang itinuturo. Kaya lang, wala na po, dahil yung batas na itinuturo ay hindi na po isang pagpapala sa mga tagapakinig, bagkus ito ay nagbigay sa kanila ng sumpa sa buhay. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon na hindi ako pumunta dito upang hadlangan o putulin ang batas at ang mga propetas, kundi ito ay isa katuparan. Pero paano ito may isa sa katuparan? Sabi ng Panginoon, doon sa Matthew chapter 22, nang sabi niya, this is the great commandments, to love your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And number 2, and to love your neighbor as you love yourself. These two commandments, the law and the prophet, ay dito po may isa sa katuparan. So, ibig pong sabihin na nakasalalay yung katuparan ng batas sa buhay ng tao, hindi doon sa pagtuturo o kaalaman ng sino man, kundi sa pamamagitan na ng pag-ibig na ito ay mailalaan natin sa Diyos, na mahalin natin siya sa lahat ng ating puso, sa lahat ng kaluluwa at kalakasan, and to love neighbor as you love yourself. Ngunit ang problema, ang tanong dito, paano natin mamahalin o iibigin ang Diyos? Sa mga matatalino, may tatlong uri ng pag-ibig na ito ay naituturo. Yung eros love, yung isa, nakalimutan ko, yung isa ay agape love. Yung dalawa ay ito ay ino-operate lamang ng damdamin ng tao. But agape love, it is operate through the Spirit. Kaya po kung paano mo mamahalin o iibigin ang isang Diyos na hindi mo kilala. Through the law, hindi po ito ganap na kapag alam mo na ang banal na kasulatan, ay kilala mo na ang Diyos. Hindi po. Nalalaman mo lang dahil nasusulat. Pero yung kilala ay hindi. Kaya nga sinasabi ng Panginoon sa mga Pharisees na ang sabi niya, sila ay mga bulag. Bakit? Dahil nagtuturo sila about Christ, pero di nila kilala kung sino si Kristo. Nalalaman lang nila. Mga bulag, sabi niya. Kaya nga, kung ang bulag ay akayin niya ang sarili niya, ang kapwa niya bulag, saan sila mahuhulog? So, doon sa bangin. So, makikita po natin na hanggang ngayon ay nandoon pa rin na bumabatay ang Kristyanismo hinggil doon sa batas. Kaya kinukot ng mga nanggagaling sa Bible School yung mga Old Testament na ito ay naghahayag concerning the law of Moses. Bakit? Dahil hindi nila kilala si Kristo. At
At dito ay tahasan nilang kiniklaim yung mga ipinahayag ng Diyos sa mga Israel, sa bayan ng Diyos, kiniklaim nila na para sa kanila. Pero tandaan po ninyo mga minamahal na mga kapatid, ang batas o ang Biblia, maging ang Old Testament ay naihayag. Hindi upang i-claim natin sa buhay yung mga pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Because Old Testament is the historical journey of Israel up to the end. So, ibig pong sabihin, hindi po ito nasulat para i-claim po natin yung mga pangako na yun, kundi upang makita natin kung paano po dumating sa atin ng pagkakataon na nabuksan ang pintuan ng kalangitan at nagkaroon tayo ng puwang bilang Gentile by nature, kung paano tayo makibahagi sa mga bayan ng Diyos o Israel. So, dito makikita po natin na dahil doon sa kanila pong pagbitray, sa pagtitiwala ng Panginoon sa kanila, ay dito sila naputol, dito sila nahulog, napabilang sila sa ating hanay na makasalanan, kaya sabi ni Pablo, lahat ay nagkasala at wala nang matuwid sa harapan ng Diyos. So, ibig pong sabihin na kahit na anong gawin ng matatalinong tao na ipangaral kung ano yung nauunawaan concerning the law of God, ay wala na pong magagawa na ma-justify ang tao through all this sa karunungan ng tao. Because the law of Moses ay ibinigay para yung moral values ng mga Israel bilang bayan ng Diyos o spiritual na tao. Kasi ginagabayan sila ng Diyos because of that covenant relationship ng Diyos kay Abraham. Kaya po, ito po ay moral law na maayos yung kanilang mga buhay sa daigdig nito bilang bayan ng Diyos. At hindi sila mahuhulog sa pain ng demonyo na mamuhay sa kasalanan. Pero walang nagawa kundi nahulog sila kasi pinutol nila yung covenant ng Diyos kay Abraham. Hindi nila isinakatuparan. Kaya nawawalang bisa. Kaya makikita po ninyo yung mga Pariseo na nagtuturo about the law of God. Ang sabi ng Panginoon, ang ama ninyo ay ang demonyo. So, ibig pong sabihin na yung mga bagay na ito ay kapag itinuturo, hindi po ito nakakatulong sa buhay ng Diyos, ay sa buhay ng tao. Kaya po makikita po ninyo na itong batas, the great commandments, to love your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and to love your neighbor as you love yourself, ito po, all the laws and the prophet hang on this. So dito na may isa sa katuparan. Kaya lamang ang problema, paano po natin iibigin ang Diyos? Oo, mahal natin, sinasabi natin. Mahal natin ang Diyos, mahal na mahal. Pero hanggang sa damdamin lamang, dahil yung tunay na pag-ibig ay nagmumula po sa puso or the spirit. Kaya nga anong sabi ni Pablo? In 1 Corinthians chapter 2, nang sabi niya, and I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear, and in much trembling. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. So,
dito ay ipinapakita po ni Pablo yung kaibahan, yung pong namumuhay sa batas ni Moses at namumuhay sa pananampalataya. Dahil dito ang sabi po ni Pablo, But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God has prepared for them that love Him. But God has revealed them unto us by the Spirit, for the Spirit searches all things, yea, the deep things of God. For that man knoweth the things of a man, save the spirit of man, which is in him. Even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. So ibig pong sabihin, na apart from Christ, ang tao kilala niya yung kanyang sarili. Because of the Spirit na nasa sa kanya, which is the Spirit of the Word. Pero ang sabi po ni Pablo, no, we have received not the Spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. So, ibig pong sabihin na kapag ka natanggap mo the Spirit of God, dito mo lang makikilala ang tunay na katauhan ng Diyos. Dito mo lang makikilala ang tunay na kalikasan, yung namumuhay sa piling ng Diyos. Kaya makikita po ninyo na sabi ng banal na kasulatan, maliwanag, that Christ is the end of the law. So, ibig pong sabihin ng sabi ng Biblia, that we are not under the law, but under grace. Kung under grace na tayo, ay hindi na po applicable sa atin about the law of Moses na nasa Old Testament. Kundi malalaman mo na kung gaano ang ginawa ng Diyos, kung gaano po niya i-demonstrate yung pag-ibig ng Diyos na hindi kayang sisirin ng tao kung gaano kalalim, gaano kataas, gaano po kaluwag, gaano po kahaba ang pag-ibig ng Diyos. It is only that divine demonstration of the Spirit and power of God. Kaya nga makikita po ninyo na bago umalis ang Panginoon dito sa daigdig bilang tao, ay ininstruksyonan niya ang kanyang bayan. Nagsabi niya, mag-ingat kayo sa mga libadura ng mga Pariseo. Ikot ko na naman ito kasi napakahalaga. Yung libadura ng mga Pariseo, ito yung matalino ng tao. Na ito kinukod lahat from Genesis to Revelation. Yung mga nasusulat at itinuturo. Kaya isinisigaw ng hallelujah dahil sa nabasa. Hindi doon sa karanasan niya in the presence of the living God. Kaya maririnig mo yung pananampalataya. Pananampalataya. Na kapag ka ito ay nag-aral na, pinag-aralan ang Biblia, sabihin may pananampalataya na. Inuulit ko po, ang pananampalataya ay hindi po nakukuha lamang sa kaalaman mo sa Biblia. Wala po, kundi karunungan pa lang yun. Wala pa po yung pananampalataya. Pero kung yung binasa mo sa Biblia ay natagpuan mo, yung itinuturo na bumaba at may kakayanan upang yung batas ay magkaroon ng katuparan sa buhay ng tao,
ay dito mo lang malalaman. Because Jesus is the author and finisher of faith. So, ibig pong sabihin na you will only receive the Spirit of God kung ikaw bilang Gentile by nature ay may maiugpong or grafted doon sa nabaling sanga sa natural na ulibo. Hindi ka naman pwedeng iugpong, ulitin ko yung kinot ko nung sinabi ko nung una. Hindi ka naman pwedeng maiugpong sa ibang puno unless na maputol ka doon sa puno na iyong pinagmulan. Kung saan ka sumibol. Kaya po, dito na tayo sumibol. From the kingdom of Satan that operates through the law of the flesh and the kingdom of men that operates through the law of the mind. So, nagsalit pwersa itong dalawa na hindi alam ng tao. Kaya andun lahat yung pagmamataas. Kaya, dahil hindi kilala si Kristo, kaya kinukot na lang kung ano yung nalalaman at nababasa sa banal na kasulatan. Kasi hindi nila kilala ang Diyos. Dahil kapag kilala mo ang Diyos, kapatid, higit na ito ay malalaman mo, yung kaalaman mo hinggil sa Diyos ay higit kaysa mga bagay na mauunawaan mo sa nasusulat. Kaya po, sabi ng Panginoon sa kanyang bayan na pag-ingatan na huwag madadala sa mga turo ng mga matatalinong tao. Bakit? Mapangani. Ulitin ko, dahil kapag ka ito ang inyong pinapasok sa inyong mga buhay, magiging bulag kayo dahil malalaman nyo si Kristo hanggang sa kasulatan na lang. And never na makikilala nyo siya because hindi mo na pagnasahan to encounter Him being the risen Christ. Kapag ka hinanap mo at hinangat, kaya nga meron po yung mga nandito sa kasulatan. Malalaman mo kung paano po nahulog ang bayan ng Diyos. Kung paano po naputol. Ngunit hindi pinabayaan sila ng Diyos because of that covenant ng Diyos kay Abraham, which is everlasting covenant. Kaya nga sa loob ng 430 years, ayon sa Book of Galatians, ay dumating yung Diyos na siyang magpapalaya sa lahat. Kaya po, dito po, ang sabi po ng banal na kasulatan, but that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident that just shall live by faith. Yung pananampalataya ay ito ay magmumula kay Jesus Christ. Hawak-hawak niya ito sa kanyang pagbaba bilang si Kristo na ang layunin is to enter, to indwell Himself in our mortal being.
to enthrone Himself in our mortal being. At dala-dala niya ito. The grace of God, which is the Spirit, the heart, na ito'y may taglay, na siyang may taglay ng pananampalataya. Kaya nga ang sabi rito, na it is the faith of Christ. Hindi po yung pananampalataya mo. Faith of Christ, ito yung dinadala. Siya yung magdadala po sa atin. In order na kapag ka ito ay nakarating sa atin, that invisible God ay na hindi kayang makita ng tao dito sa mundo, ay dito ay magiging visible na sa iyo because of faith. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, na nung winarningan niya na mag-ingat sa mga katuruan ng mga matatalinong tao, dahil ang sabi niya, hihilingin ko sa Ama na ipadala niya yung other comforter, which is the Holy Ghost. And even that Spirit of truth, na ang mundo ay hindi siya tinanggap dahil hindi siya kilala at hindi niya nakita. Pero ang sabi niya sa kanyang mga bayan, pero makikilala niyo siya dahil mananahan sa inyo. So ibig pong sabihin, that invisible God will become visible to each and everyone, to those who receive that faith that comes from Jesus Christ. Yun po, kaya po, yung turo ng Diyos ay it is a reality na hindi kayang arukin ng kaisipan ng tao. Kasi ang tao, ibabayag niya kung ano yung nabasa niya. Ibabayag niya kung ano yung nalaman niya. Pero tandaan po ninyo mga minamahal na mga kapatid, na nung dumating ang bagong tipan, ito na po yung umpisa ng katuparan ng batas at ang mga propetas through loving God with all our heart, our soul, and our strength, and to love our neighbor as you love ourselves. Kaya, kung titingnan natin, ang sabi po ng banal na kasulatan, ang sabi po niya, but the Scripture has concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. But before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. So ibig pong sabihin, na kung nakabatay lamang tayo sa kaalaman sa Diyos, mula doon sa mga nasusulat, there is no faith at all. Wala kang pananampalataya, pero meron kang kaalaman, kapatid, because of what it is written. Pero, ang sabi dito, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. Hindi na tayo under the law, but under grace. For you are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many as you have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. So makikita po natin na the only purpose na dumating po ng Panginoong Hesus ay upang gawin na niya na maging isa ang lahat. Ay, yung batas, ang sabi niya na ito ay naipayag kay Moses, ay ito ay magkakaroon ng katuparan, maging ang mga sinasabi ng mga propetas, kung ito ay mai-establish natin our relationship
to Christ. Kaya makikita mo ngayon, ang dami-daming nagpapahayag, kinukot ang mga lahat ng batas, pero tingnan mo, wala ni isa ay naging isa sa kanila. Ginagamit ang banal na kasulatan for their own selfish interest. Kasi sa pagkakaalam na ang Diyos ay mapagpala, mapagmahal, totoo po yun. Dahil yun yung kalikasan ng Diyos. Pero, ang mga karapat-dapat lamang ang pinagkakalooban nito. Those people who establish their covenant relationship to Christ. Kaya nga ang dami-dami na mga papastor na kapag magsalita ka ng mga bagay na ito'y nararanasan mo sa buhay, na naging bunga ng mga nasusulat, sasabihin, saan mo nakita? Saan sa kasulatan? Kaya makikipag-away niya, sasabihin, sa nasusulat lang tayo. Eh, tituong kayo. Pero ako, magsasalita ako kung ano yung nararanasan ko. Magsasalita ako kung ano yung naidamit sa akin as I remain or abide in the presence of the risen Christ. Kaya po, maraming mapapahamak. Dahil sa naglipanan ng mga Christian organizations, naglipanan na iba't ibang mga Bible school, mga tao na naglilingkod sa Diyos because of what is written. Ang dami pong mapapahamak. Mismo na sinabi ng Panginoon sa kanyang bayan, maliban kung malalampasan ninyo ang mga katwiran ng mga matatalinong tao or Pharisees, pare-parehas kayong di makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga in order na ito ay matagpuan po natin yung presensya ng buhay na Diyos, ay kinakailangan yung sabi ng Panginoon sa John chapter 3, nang sabi niya, unless a man be born of water and spirit, he cannot see the kingdom of God. Ay na-explain ko na sa inyo kung ano yung born of water and spirit. That ibig pong sabihin na born of water, iba sa Great Commission na sinasabi, teaching all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Ibig pong sabihin na ang mga tao sa kanilang pagbabautismo, they are submitting their whole being. Ito yung pinaka-outtaking nila, na ito yung araw na kung saan they are going to put their whole being under the rulership of the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Kaya kapag ka nandito na, sabi ng banal na kasulatan, teaching them to observe everything that I have commanded thee this day, and lo, I will be with you up to the end of time. Hindi niya sinabi na teaching them to obey, but sinabi niya teaching them to observe. Ang magagawa na nating mga minamahal na mga
sasabihin mo, mag-observe ka sa eskwela. Ibig sabihin, pay attention to your professor. And our professor na ito'y ibinigay ng Diyos is the Holy Spirit. Hindi kayang abutin yung turo ng Banal na Espiritu sa turo ng mga paraseyo at matatalinong tao. Hindi kaya. Kaya nga born of water and Spirit, ibig pong sabihin, dito muna tatanggapin the grace of God which is the Spirit. Kaya dito ka na ipapanganak in the Spirit to live. In the Spirit and no longer in the kingdom of Satan and in the kingdom of man through the law of the flesh and through the law of the mind. Kaya dito makikita mo na ang kaharian ng Diyos. You will be able to see through faith. Dahil ang pananampalataya ay ito ay magtatrabaho sa ating mga buhay na yung mga bagay na hindi mo nakikita dito sa lupa, when it comes to spiritual, you will be able to see visibly the presence of the risen Christ. Kaya siya na yung magdi-disciple sa iyo. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciple, teaching all nations. Teaching all nations, hindi yung kukunin mo yung mga book of the law at ituturo mo sa kanila, hindi po. Dahil ang sabi ng Panginoon sa pagpasok ng kanyang mga disipulos into a new covenant, a better covenant, ang sabi niya, you shall be witnesses unto me. So, ibig sabihin, mag-witness ka sa mga tao. Sasabihin mo, tuturuan mo sila by your word and by your life. Because whatever you speak unto them, na hindi na makikita sa banal na kasulatan, it will prove through your life because you will be a witness unto Him. Yun po ang ibig sabihin. Kaya kapag naniwala sila, then madadala mo sila to submit themselves, all their whole being, under the rulership of the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Ang problema, ang daming nabautismuhan. Hanggang ngayon, karnal pa rin. Bakit? Dahil ang tinanggap na turo ay turo ng mga karnal na tao. Mga bulag. Hindi nila nakita. Pasensya na po kayo. Pero yung mandato na ibinigay ng Diyos sa amin ay to unveil the reality of the truth. And the truth ay ito na. It is the risen Christ. Kailangan matagpuan natin siya. Pero hindi mo matatagpuan kung hindi mo ito pagnanasahan. Hindi ka rin magtatapos sa kolehiyo kapag di mo pagnasahan yung kurso na kukunin mo. Ganon din po sa kingdom. Hindi mo matatagpuan ang Panginoong Yesus hanggat hindi mo pinagnanasahan. Kung kaano mo minamahal at mahalaga ang mga profession, mga trabaho mo dito sa mundo, how much more na hindi mo mamahalin at iibigin ang pagnanasahan na matagpuan ang buhay na Diyos na siyang magdadala sa iyo upang makalaya ka from the kingdom of Satan and the kingdom of man that operates through the law of the flesh and through the law of the mind. Ang nangyayari, yung pag-ibig ng tao ay nandito pa rin sa mundo. Sa makalaman na buhay. Ang pag-ibig ng tao nasa kayamanan. Ang pag-ibig ng tao ay nasa profesyon, nasa trabaho. At ginawa lamang ng Panginoong Isus parang tau-tauhan lang.
Mahiya tayo. Dahil ang Panginoong Yesus, He is the King of Kings and the Lord of Lords. Sa katotohanan po ay wala tayong karapatan na utusan siya na bigyan tayo ng pera, trabaho, ano pa man. Kundi, kung ikaw ay nagdurusa, kung ikaw ay naghihirap. Hindi po ang Panginoon ang siyang naging author yung pagdurusa. Hindi po siya ang author ng iyong paghihirap. Kundi ito yung naranasan natin na ating buhay dahil ipinanganak tayo under the kingdom of Satan through the law of the flesh. Kaya kung ikaw ay nagdurusa at naghihirap, kung ikaw ay mahinang-mahina ka na, huwag yung pagkain, huwag yung pera, huwag yung mga bagay sa digdig na ito. Ang unahin mong hanapin mo muna the presence of the risen Christ. Dahil kapag natagpuan mo siya at mamatay na ang physical na katawan mo, then you are qualified to enter into the kingdom of heaven. Nakakalungkot. Maikli na ang panahon. Nangyayari na ang mga nasusulat. Ang hinihingi pa ay mga bilyon na pera sa Diyos. Dapat ang hilingin natin ay yung katuparan ng layunin ng Panginoon. To join us together as one. Kaya nasabi rito sa banal na kasulatan, nang sabi niya, for you are all one in Christ Jesus. Pagka sinabing you are all one in Christ Jesus, the Jew, the Gentile, kahit sino pa man na ito ay nakapasok sa buhay ni Kristo ay magiging iisa na. There will be no difference between the Jew and the Gentiles. Bakit? Because ang Book of Acts ay ito po, yung kasaysayan kung paano nagkaroon na yung mga tao ay they become a Christian. Kaya lahat na is Christian. Pero inuulit ko, living Christian. Dahil hindi po religious Christian at traditional Christian ang binabanggit ko, kundi yung mga tao that are living under the presence of the risen Christ and empowered by the Spirit of God. Living Christian. Kaya po, yun yung kailangan po natin na matagpuan. Eh, meron pong nagsabi sa akin sa Quirino, na nasabi niya, Pastor, balak kong mag-aral sa Bible School. Kasi gusto kong maglingkod sa Diyos. Sabi ko sa kanya, walang problema, brad, ikaw, kung gusto mong pupunta sa impyerno. Napamulagat siya. Dahil ang Bible School ay hindi po inordinahan ng Diyos, but it is ordained by the kingdom of men through the law of the mind. At ito yung ginagamit ng demonyo. Kinakasihan ng demonyo. Ini-influensyahan ng demonyo upang panatiliin ang mga taong maging bulag at hindi na nila makikita ang pintuan na matagpuan ng buhay na Kristo. Hanapin natin. The risen Christ, nandito lang siya. Inuulit ko, He is an omnipresent God. Saan ka man naruroon, nandun siya. Saan ka man naharap, nandun siya. Pero ang problema, hindi mo matatagpuan dahil yung pagmamahal mo ay nandito pa rin sa mundong ito. Wala ka pa doon sa commandments na sinasabi ng Diyos, to love your God with all your heart,
with all your soul and with all your strength. Sarili mo pa rin ang itinataas, sarili mo pa rin ang hinahangad mo. Yung physical na katawan, na kapag ito'y tumanda pa, mamamatay na yan. Ang problema, ikaw na kaluluwa na nakabilanggo dyan. At yan yung dahilan kung bakit pumunta ang Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo. Upang yung kasalanan na gawa ng kanyang bayan, na dumating ang sumpa sa kanila, ay siya na ang magpapalaya. Galatians 3:13. Nang sabi doon na si Jesus na siyang nagpalaya sa atin mula sa sumpa ng batas. Dahil siya ay naging sumpa para sa atin, dahil lahat ng mga nabitin sa kahoy ay naisumpa. Kaya makikita po ninyo, paano di maglalagay ng cross ang mga nasa kapilya? Para raw makita na simbahan yun. Paano? Yung mga tao nakikita nila yung kapilya ay simbahan dahil may cross. Pero ikaw na tumatayo, nakita ba nila ang buhay na iglesia? Na kahit walang cross na makikita, ikaw na, doon na lang makikita at matatagpuan yung bunga ng cross na ginawa ng Panginoong Hesus. Kasi wala kang maipakita, kapatid. Because hindi mo pa natagpuan ang buhay na Kristo. Maaaring sabihin mo, Pastor, paano tulungan mo ako? Kapatid, maliwanag po that those who seek Him shall find Him. Yung maghahanap sa Kanya, matatagpuan niya. At kapag natagpuan mo siya, i-open mo ang buhay mo because Jesus, the risen Christ, want to indwell, to enthrone Himself into your mortal being. Makakapiling mo na siya. Makikilala mo na siya ng lubusan. Hindi mo na kailangan matingnan yung batas ni Moses dahil yung pagpasok niya sa buhay mo, dahil napatunayan niya, yung pag-ibig mo sa Kanya ay yung batas na yon ay makikita mo na sa buhay mo. Even the Proverbs. Now, yung pangalawang utos, to love your neighbor as you love yourself. Sa Israel niya sinabi mo. Bakit? Dahil sa pagpunta ng Panginoon, pag-umpisa ng bagong tipan, papasok na po ang mga Gentile, those who are being converted to be a living Christian. Ito yung neighbor nila na kailangan matanggap nila. Kasi ibang pamilya sila. Pero ang sabi ng Panginoon, love your neighbor as you love yourself. Nakatulad po natin. Marami tayong neighbor dahil nahati-hati tayo sa iba't ibang pamilya. Dahil sa mga apelyido po natin. Pero kung na-convert ang bawat isa, yun doon tanggapin mo siya na yun yung sarili mo. Na kung gusto mong tanawin kung sino ka, matatanaw mo na sa iyong kapwa. At inuulit ko po, ang daming naghahangad ng pagpapala mula sa Diyos. Ang daming naghahangad ng trabaho o anong paman. Pero anong sabi ng Panginoon? Delight yourself unto the Lord and He will give the desire of your heart. Yung pag-ibig ng bago. Nung pumunta si Elijah, nung gutom siya, ulitin ko. Na nung gutom siya ay sabi ng Panginoon, punta ka sa isang kubo na yon dahil merong balo at kanyang anak.
pakakainin ka nila. Eh, nung nandun na, sabi ni Elijah, pakainin mo ako, gutom ako. Sabi yung balo, kaya nga naghanap na kami ng mga panggatong namin dahil yung lulutuin namin ay pagkatapos makain namin, bukas mamamatay na kami. Pero ang sabi ni Elijah, pakainin niyo muna ako. Napakaganda na halimbawa ng you love your neighbor as you love yourself. Bakit? Dahil yung balo ay hindi niya hinati yung pagkain. Ibinigay niya lahat kay Elijah. Kaya hindi na sila mamamatay bukas, mamamatay na sila. Yung araw na yun kasi wala na silang pagkain. Pero, nung bumalik yung babae doon sa pinaglalagyan niya ng mantika at harina, namangha siya dahil punong-puno ng harina at mantika yung lalagyan. Kaya nung kumuha siya, nung tingnan niya, puno na naman. Hindi ba yun yung hinihiling ng tao? Hindi ba yun yung hinahangad ng tao? Pero paano magyayari yun? Kung ang mga tao ay andun yung pagkaganit, ang andun ang kanyang greediness. Wala yung pag-ibig. Gawin mo. Dahil noong ibigay ng balo yung pagkain nila kay Elijah, hindi dahil gusto niya magpasikat, kundi dahil ito yung expression niya kung paano niya ipahayag ang tunay na pag-ibig niya sa Diyos. Dahil sabi ng Panginoon, kung anong ginawa mo sa iyong kapatid, ginawa mo na sa akin. Kaya ang dami, makikita po ninyo, gastos dito, gastos doon. Nagpapakain sa mga street corners para daw makarinig ng salita ng Diyos. Pero nakita niyo na ba yung mga gutom na mga lingkod ng Diyos? Nakita niyo ba yung kaya pangangailangan? Na dito magmumula yung kung hinahangad mo na mga pagpapala mula sa Diyos. Decide, delight yourself unto the Lord and He will give the desire of your heart. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, yun po yung bunga ng grace. We are not, hindi na po tayo natin tinanggap ang buhay through the work of the law, but we are living because of the grace of God. At patuloy kong inuulit, the grace of God ay yun yung wala sa ating buhay bilang Gentile. Yun yung spirit, yun yung puso na kaakibat dapat ng kaluluwa at katawan po nating physical. Yun yung wala. But Jesus Christ, nung bumaba siya, at ang layunin is to indwell Himself into our mortal being, enthrone Himself, dala-dala niya ito sa iyo kapatid, upang lubos mong makilala siya. Ano pa yung hinahangad mo na pupunta sa Bible School and the highest professor ever ay nasa sayo na. Ang tanging magagawa lamang natin sa mga tao ay dalhin natin sila in the presence of the risen Christ. At huwag doon sa pangalan ng organization na ipapakilala mo at bibigyan mo sila ng mga sertipiko o ano pa man. Trabaho ng batas ang lahat ng iyon. Because there is no faith na ito'y nakamtan nila. Gusto ko lang magising na po tayo. At ang tanging pamaraan lamang, humble ourselves before the presence of the risen Christ.
At inuulit ko, humbleness ay hindi doon sa sinasabi mo kapag nanalangin ka. Panginoon, nagpapakumbaba kami, hallelujah, hindi po. But humble yourself before the presence of the living God. You submit your whole being under the rulership of the God, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Submit your whole being. Lumipat ka, pumasok ka sa kingdom ni Jesus, empty vessel. Consider yourself as good as dead in His Word and alive to Christ. Yun po ang ibig sabihin ng happiness. Dami kong naririnig, nananalangin, paiyak-iyak pa. Papakumbaba kami, Panginoon. Pero afterward, carnal pa rin. Hindi po tayo pumapasok sa kingdom ng Panginoon dahil kailangan natin ng pera. Kailangan natin ng trabaho, kailangan natin ng pagkain. Kundi pumapasok po tayo upang tayo'y makalaya ang ating kaluluwa. At doon sa kalayaan natin, ang sabi ng Panginoon, it will be added unto you. Ibig sabihin, ay makamtan natin the highest favor of God. And that everything we need is supplied according to His grace. Ganun po. Kaya mga minamahal na mga kapatid, hanapin natin siya. Let us seek the presence of the risen Christ and submit our whole being unto Him. Because He is the only one who can initiate that divine demonstration of our truth in our life. The divine demonstration ng tunay na pag-ibig that men cannot fathom what is the depth, what is the height, what is the width, the length and the width. It is only the presence of the risen Christ in your life that you may be able to live in the law of love. And not in the law of Moses, but the law of love. Magandang tanghali po sa inyo. Father, thank you for this day. I pray to continue, Lord, ng lahat ng katotohanan na ito'y magdala sa amin sa aming tamang landas na aming tatahakin sa daigdig na ito. Salamat po, God Almighty, because every word that is written ito ay na-fulfill sa aming buhay because of your love, O God Almighty. Salamat po because we turn ourselves na yung pag-ibig namin sa daigdig na ito at sa aming mga sarili ay inaalis na namin and we are going to focus ourselves in loving you, Panginoon, with all our heart, with all our soul, with all our strength, and to love our neighbor as we love you. Father, we thank you, and I pray to continue open heaven's door and pour out your unconditional favor to each and every one. Father, we thank you in Jesus' name. Amen.